araw mga kasambahay, nawa ay naging ligtas ang lahat sa nagdaang habagat dito sa ating bansa kahit na may mga ilang lugar na binaha. Tama doon. Kaya naman po muli ang aming paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto. Ngayong episode, muli nating itatanghal kung ano nga ba ang PNP Patrol Plan 2030 at mga programa at proyektong meron dito. Bukod dyan ay atin ding matutunghayan ang naging ceremonial turnover and signing of deeds sa pagitan ng Philippine National Police at PNP Foundation Incorporated. Ibabahagi rin natin ang naging launching ng Health and Fitness Program ng Philippine National Police. Itatampok din natin ang naging laban ni SPO1 Jason Macaraeg ng Police Regional Office 3 nang siya ay tanghalin bilang champion ng bodybuilding competition. At bilang panghuli, tutukan ang mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa ang PNP Patrol Plan 2030 or Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law. At upang malinawan tayo kung ano ang PNP Patrol Plan 2030, panoorin natin ito. Upang lalong maging epektibo ang pagganap sa tungkulin ng ating pambansang pulisya sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa ating bansa, ay binuo ang PNP Patrol Plan 2030 or Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law. Ang Patrol Plan 2030, ito yung pangmatagalang estratehiya ng Philippine National Police para magkaroon ng transformation. Noong 2005 kasi nagkaroon ng study. So tiningnan kung ano yung mga dysfunctions dito sa Philippine National Police. So nagkaroon tayo ng Integrated Transformation Program. So ang objective nito is para ma-address yung mga dysfunctions. Pangalawa is para ma-enhance yung kakayahan ng ating kapulisan upang magawa natin yung ating trabaho. Crime prevention, crime solution, and pag-provide ng public safety. Ang pangatlong objective nito ay para mabigyan din natin, matustusan din natin yung pangangailangan ng ating mga kapulisan. Taong 2010 ay ipinakilala sa atin ng pambansang pulisya ang tinatawag na Performance Governance System. Dito gumagamit sila ng Balance Scorecard na kung saan tinitingnan ang resulta ng pagbabagong ginawa ng pulisya. Nais ng pambansang pulisya na magkaroon ng highly capable, effective and credible na pulis. At dahil dito, nabuo ang ilan sa mga unit ng PNP tulad ng Anti-Cybercrime Group, Anti-Illegal Drugs Group at Anti-Kidnapping Group. Katuwang din ng pulisya ang mga lokal na pamahalaan at mga barangay upang maisakatuparan ang PNP Patrol Plan 2030 para ma-improve ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ngayon, ang kagandahan dito sa Patrol Plan is, unlike before, we do it among ourselves. So ngayon, with the Patrol Plan, so bawat unit po, meron na po tayong tinatawag na advisory group. So sila po yung tumutulong sa atin. They come voluntarily. Sa national level, meron po tayong National Advisory Group. Ang tawag natin ay NAGers. Sila po yung nagnanag sa atin, nagsasabi kung ano po yung nagagawa natin. Sila rin po yung nag-a-advise ano yung dapat nating gawin
and sila po yung nag-a-advise, tumutulong sa atin ano pa yung kailangan nating i-improve. Ang National Advisory Group ay binubuo ng iba't ibang tao mula sa religious sector, government service agencies at mga representative from indigenous people. Sa kasalukuyan ay mayroong 16,000 advisory council ang tumutulong sa pulisya nationwide. Bawat unit ngayon, nagde-develop sila ng kanilang scorecard. So dito po, meron na po tayong tinatawag na panukat. So yung balance scorecard na in-introduce sa Harvard. For example, ang isang magandang nangyari dito is, noong nagsimula tayo, ang level ng fill up ng ating, for example, sa communications is only at 20%, 20 to 24%. So meaning 75% pa po yung ating hinahabol so that lahat ng unit natin, lahat ng kapulisan ay magkaroon ng means to communicate para mag-report or para makapag-responde. So since 2010, na-increase na po natin yan into almost 50%. So we are going towards, I think, 70% na po no fill up. So meaning, nasusukat po natin yung improvement natin. So ganun din po sa pag-improve natin ng crime prevention and crime solution. So nasusukat natin through the use of balanced scorecard kung ano po yung kailangan pa po natin gawin. So in terms of training, ganun din po. Yung number of investigators natin ay napakababa po noong nagsimula tayo. So ito po yung year by year, nagkakaroon po tayo ng target. Ito po yung sinusukat natin. So at the same level, ganun din po yung public perception. Ito po yung pinaka-overall objective natin na maitaas natin na sa paggamit namin ng aming equipment na binibigay ng gobyerno, sa paggawa namin ng aming trabaho. Ang objective natin is ma-increase din po natin yung pagtingin, yung trust and confidence na sinasabi natin ng ating mga kababayan. Lagi nating tatandaan, sa isang lipunang mapayapa at matatag, pagbabago ang kailangan. Ito po si Police Chief Superintendent Noel Alvarez Baraceros ng Center for Police Strategy Management Unit. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan, para sa mamamayan. Police at your service. Mahilig ka bang tumakbo o di kaya sumali sa mga fun run activity? Ito ang nababagay sa iyo. The Running Addict, takbo kontra iligal na droga na may kasama pang obstacle course. Ang programang ito ay hatid ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pakikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners. Ang The Running Addict, takbo kontra iligal na droga ay gaganapin sa CCP Complex, Pasay City sa October 16, 2016. Sa mga nais makaisa sa pagtakbo para labanan ang iligal na droga, magparehistro sa iba't ibang registration sites na naka-flash sa TV screen nyo. O kaya naman ay pumunta sa opisina ng Police Community Relations Group sa loob ng Campo Crame. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0915-842-5951, 0998-8696-146 o sa 0977-7307-651. Halina at tumakbo para sa iisang misyon, ang labanan ang iligal na droga. Sa pagpapatupad ng programa at aktibidad ng pambansang pulisya, mahalaga ang suporta at tulong ng komunidad, lalo na sa pagbibigay ng karagdagang kagamitan tulad na lang ng mga kagamitan na ipinagkaloob ng PNP Foundation Incorporated. Panoorin natin ang naging ceremonial turnover ng equipment sa Campo Crame. To help and serve those who serve and protect. Ito ang misyon ng Philippine National Police Foundation Incorporated or PNPFI.
Noong June 2016-2000 ay naitatag ito sa pamamagitan ni dating Chief PNP, Police Director General Pampilo Lacson na ngayon ay Senador na ng Republika ng Pilipinas. Ang PNP-FI ay patuloy sa pagbibigay ng tulong at suporta sa Philippine National Police. Ang PNP-FI ay isang foundation na binubuo ng mga pribadong personalidad na may layunin na gawing ligtas at mapayapa ang bansa sa pamamagitan ng pagsuporta sa PNP sa anumang programa at aktibidad nito. Ilan sa mga naibahagi na ng PNP Foundation sa pulisya ang iba't ibang information technology equipment, patrol motorcycles and bicycles, laboratory equipment, communication equipment, medical and dental equipment, disaster equipment tulad ng rubber boats, office supplies and other equipment, at maging ng boxing ring at boxing equipment at marami pang iba. At nitong Lunes lang, August 15, 2016, sa Campo Crame ay muling ipinakita ng PNP Foundation ang kanilang taus-pusong pagsuporta sa pamamagitan ng pagdodonate ng iba't ibang office equipment at supplies na ibabahagi sa mga opisina ng pulisya. Pinangunahan ni PNP Foundation Incorporated Chairman Senator Pampilo Lacson ang naturang ceremonial turnover of donations and signing of deed. Inirepresenta naman ni Deputy Chief for Administration, Police Deputy Director General Francisco Oyami Jr. ang PNP, kasama sina Deputy Chief for Operations, Police Director Benjamin B. Magalong, Chief Directorial Staff, Police Chief Superintendent Ramon Apolinario at Director ng Directorate for Police Community Relations, Police Director Wilfredo Franco. Kabilang sa mga kagamitan ay binahagi ng PNP Foundation ang bicycle patrol, generator, communication equipment, computer set, laptop at iba pang office supplies. Today, the PNP Foundation has already donated a total of 50,320,707 pesos and 91 centavos to PNP's administrative and operational units, regional, provincial, district offices, and police stations across the country. This is on top of the almost 15 million pesos that the foundation turned over to the bereaved families of the 44 Special Action Force troopers killed in action as well as those wounded in the tragic Mama Sapanong incident. Press donations and pledges for that sole purpose by some of the new friends of the PNP Foundation who felt the suffering and anguish of the grieving families as it unfolded right before our very eyes the morning after. To all the men and women in uniform here today, it is my hope that you will continue to sustain your resolve and commitment in the fight against corruption and criminality. Remember, that commitment signifies the ability to stand firm behind your decisions, no matter how difficult they may be. A wise man once said, "There's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when circumstances permit. When you're committed to something, you accept no excuses, only results." Again, thank you very much for having me this morning. I wish everyone a productive week ahead. Mabuhay ang Philippine National Police! Mahilig ka bang tumakbo o di kaya sumali sa mga fun run activity? Ito ang nababagay sa iyo. The Running Addict, takbo kontra iligal na droga na may kasama pang obstacle course. Ang programang ito ay hatid ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pakikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners. Ang The Running Addict, takbo kontra iligal na droga ay gaganapin sa CCP Complex, Pasay City sa October 16, 2016. Sa mga nais makaisa sa pagtakbo para labanan ang iligal na droga, magparehistro sa iba't ibang registration sites na naka-flash sa TV screen nyo. O kaya naman ay pumunta sa opisina ng Police Community Relations Group sa loob ng Campo Crame. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0915-842-5951, 0998-86-96146 o sa 0977-73-07651.
Halina at tumakbo para sa iisang misyon, ang labanan ang iligal na droga. Pinangunahan ni Chief PNP Police Director General Ronald M. De La Rosa ang launching ng PNP Comprehensive Health and Physical Fitness Program sa Campo Crame. Kabilang dito ang kilometer run, jogging, walk, fun bike at zumba. Panoorin natin. Health is wealth at para sa buong Philippine National Police, hindi lang ito isang kayamanan kundi isa rin itong obligasyon o responsibilidad na dapat pagyamanin lalo na sa uri ng trabaho na meron sila. Mahalaga para sa mga pulis ang mapangalagaan ang kanilang pangkalahatang development, mapa-physical man, mental o spiritual. Kaugnay nito ay inilunsad ng Philippine National Police and PNP Comprehensive Health and Physical Fitness Program na may temang malusog na kapulisan para sa mahusay na serbisyo sa mamamayan. Layunin ng programa na maipaalala sa mga pulis ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog at magandang pangangatawan at disiplina sa sarili. Bahagi ng programa ang fun bike na isinagawa sa Liwasang Aurora, Quezon City Memorial Circle. Ito ay pinangunahan ni Chief PNP, Police Director General Ronald M. De La Rosa, kasama ang police bikers mula sa iba't ibang PNP units and offices at lahat ng distrito ng National Capital Region Police Office. Binagtas ng mga police bikers ang kahabaan ng EDSA patungo sa Santolan na kung saan ay naghihintay dito ang mga pulis na kabilang sa kilometer run jogging. Nagsimula naman ang kilometer run o jog sa Barangay Ugong Norte, Temple Drive, Green Meadows Subdivision na pinangunahan ni Deputy Chief for Administration, Police Deputy Director General Francisco Uyami Jr. Mula dito ay nagsimula na silang tumakbo at nakipagsalubungan sa mga bikers sa Santolan at tumungo na sa Transformation Oval sa Campo Crame para sa Zumba at iba pang bahagi ng programa. Kasama rin sa nakaisa mga PNP mascots na sina PO1 Bato, PO1 Magalang at PO1 Matapa. Napakagandang simula ito ng ating umaga. Ang magtipon-tipon, maglakad, mag-jogging, magbisikleta, tungo sa magandang kalusugan at matipulong pangangatawan. Ganyan dapat ang kapulisan. Being physically fit and healthy at all times is part and parcel of life in the PNP. This is why, over the years, we have launched and relaunched our comprehensive health and physical fitness program to ensure that our men and women remain in the best state of health as they perform their duties. Hamon naman ni Chief PNP Police Director General De La Rosa sa lahat ng mga pulis na ipagpatuloy ang pangangalaga sa kalusugan at pangangatawan sapagkat ito ang susi sa mahusay na serbisyo para sa mamamayan. When you are in the best of state of health, you not only feel good, you will also look good. Hindi naman kailangan magpalaki kayo ng katawan, gaya ko. Magpakalusog lang kayo. Bilang ama ng organisasyon, yan ang hangarin ko para sa bawat membro ng kapulisan. Your good health will translate to good service, which is what I envision for us, for all of us in the PNP. Let us remain healthy, not only for ourselves and for our families, but also for the people that we serve and protect. Ipagpatuloy natin tumakbo tungo sa pagbabago at tungo sa masigasig na serbisyo. Mahilig ka bang tumakbo o di kaya sumali sa mga fun run activity? Ito ang nababagay sa iyo. The Running Addict, takbo kontra iligal na droga.
na may kasama pang obstacle course. Ang programang ito ay hatid ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pakikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners. Ang The Running Addict, takbo kontra ilegal na droga ay gaganapin sa CCP Complex, Pasay City sa October 16, 2016. Sa mga nais makaisa sa pagtakbo para labanan ang ilegal na droga, magparehistro sa iba't ibang registration sites na naka-flash sa TV screen nyo. O kaya naman ay pumunta sa opisina ng Police Community Relations Group sa loob ng Campo Crame. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0915-842-5951, 0998-86-96146 o sa 0977-7307-651. Halina at tumakbo para sa iisang misyon, ang labanan ang ilegal na droga. Karangalan ng Philippine National Police at ng buong bansa ang tagumpay ni SPO1 Jason Macaraeg ng Angeles City Police Station ng Regional Police Office 3 matapos siyang kilalanin bilang kampiyon ng Men's Bodybuilding Open 2016 na nagdala sa kanya sa international competition sa Hong Kong. Kilalanin natin siya sa segment nating ito. Hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng pulisya sa pagpapatupad ng batas sa kasalukuyan, lalo na ang patuloy na pagpapaigting ng kampanya nito na sugpuin ang ilegal na droga at paghuli ng mga masasamang loob na naglipana sa ating bansa. Dahil sa laki ng responsibilidad na nakaatang sa pulisya, ay sunod-sunod ang mga naging aktibidad na isinusulong kaugnay ng pagpapalawak ng kampanya kontra ilegal na droga. Nariyan ang iba't ibang aktibidad at programa na isinasagawa ng pulisya mula sa mga rehiyon hanggang sa pinakamababang unit at istasyon nito sa ating bansa. Ilan sa kanilang mga isinasagawa ay ang kabilaang pagbibigay ng dialogo o symposium sa mga eskwelahan at mga barangay para sa karagdagang kaalaman ukol sa masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot sa publiko. Maging ang Zumba, fun run at fun bike activity ay kanila din isinasagawa upang palaganapin ang pagsuporta sa pagsupil ng ilegal na droga sa bansa. Bukod sa pagpapatupad ng mga batas na pinaiigting ng pulisya, isa rin sa layunin ng pambansang pulisya ay isulong ang tamang pangangalaga ng kalusugan at pagpapahalaga ng pangangatawan ng bawat pulis. Halimbawa nito ang taunang PNP NHQ NSU Sports Fest. Kaugnay nito, sa larangan naman ng palakasan at pagandahan ng pangangatawan, kamakailan lamang ay kinilala ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa si Senior Police Officer 1 Jason Macaraeg na nagwagi sa Mr. Philippines 2016 Bodybuilding Competition sa lalawigan ng Iloilo nitong nakaraang July 30, 2016. Bilang isang pulis, ipinamalas niya ang kanyang angking galing, disiplina sa pagpapanatili at pagbibigay importansya sa pangangatawan kasabay ng pagiging alagad ng batas. Aniya, ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging pulis sa loob ng 12 taon niyang pagbibigay serbisyo sa publiko. I'm proud to say po na napag-husay po naman po yung trabaho natin kasabay po ng ating pagsasanay bilang bodybuilder. Dagdag pa niya, maliban sa pagbabodybuilding na kanyang kinahihiligang sports, ay patuloy niyang pinagbubuti ang kasalukuyan niyang ranggo at posisyong investigador at operatiba ng Police Station 4 sa Angeles City Police Station. Siya rin ay naatasan ni Chief PNP Ronald Marapon De La Rosa na manguna sa pagtaguyod ng kagandahang dulot ng pagpapahalaga sa kalusugan ng mga pulis sa tulong ng Police Community Relations Group. Yun nga, nirefer niya ako kay Sir Gilbert Cruz para mapag-usapan namin yung how to promote healthy lifestyle at fitness
among other PNP personnel po. So, yun po ang gusto ngayon ni Chief PNP. One more is ipunin ko lahat ng mga police, bodybuilders, especially those who are already competing. So, yan po ang order sa akin ni Chief PNP kanina. Sa tulong ng ibang mga PNP personnel na nalilinya sa pagbabodybuilding, ay kanilang ipopromote ang pagiging fit and healthy ng mga miyembro ng pulisya at publiko. Kasi yung perception ng ating mga publiko is pag pulis daw, malaki ang tiyan, which is not true. So, patutunayan po natin dito na marami naman pong kapulisan na fit at maganda yung mga pangangatawan. Kaya naman, patuloy niyang hinihikayat ang publiko at pulisya na siya ay suportahan para sa kanyang laban sa Hong Kong. Sa mga kasamahan ko po sa trabaho, sa mga manonood ng pulis at your service, nagpapasalamat po ako ng marami at hinihingi po ang suporta at panalangin po ninyo para sa susunod ko pong kompetisyon internationally sa Hong Kong po, sa Arnold Classic Asia, na sana po makuha po natin yung panalo. Maitaas po natin ang moral ng Philippine National Police. Mahilig ka bang tumakbo o di kaya sumali sa mga fun run activity? Ito ang nababagay sa iyo. The Running Addict, takbo kontra iligal na droga na may kasama pang obstacle course. Ang programang ito ay hatid ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pakikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners. Ang The Running Addict, takbo kontra iligal na droga ay gaganapin sa CCP Complex, Pasay City sa October 16, 2016. Sa mga nais makaisa sa pagtakbo para labanan ang iligal na droga, magparehistro sa iba't ibang registration sites na naka-flash sa TV screen nyo. O kaya naman ay pumunta sa opisina ng Police Community Relations Group sa loob ng Campo Crame. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0915-842-5951, 0998-8696-146 o sa 0977-7307-651. Halina at tumakbo para sa iisang misyon, ang labanan ang iligal na droga. Sa mga balita patungkol sa ating pulisya, narito ang mga nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Handang pumirma ang mga may-ari ng mga high-end bar sa isang kasunduan sa Philippine National Police upang isailalim sa surveillance ang kanilang mga establishmento. Ito'y matapos ang naunang pahayag ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa na kakausapin niya ang mga may-ari ng mga bar dahil ito umano ang madalas nakatransaksyon ng mga drug syndicate. Ayon kay NCRPO Chief, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, kapag napirmahan na ang Memorandum of Agreement, maglalagay na sila ng 2 hanggang 3 pulis na nakasibilyan sa loob ng bawat bar upang magsagawa ng surveillance. Initially, nakipag-coordinate kami sa kanila at willing sila na pumasok yung mga police in civilian to conduct surveillance doon sa kanilang mga bar. Very cooperative itong mga to na nung nakausap natin sila at parang matanggal ang haka-haka na yung kanilang mga club ay distribution ng mga illegal drugs, particularly yung ecstasy. Uunahin nila ang mga bar sa Bonifacio Global City. In random, pwede tayong maglagay ng mga police na intelligence operatives doon na nakasibilyan na tayo. Yung BGC, particularly yung Valkyrie,
yung Valkyrie. Pumayag yun, yung sa Valkyrie. Nakausap na natin yun. And all others na mga bars dun sa BGC. Nakatakda ring magsagawa ng surveillance ang Quezon City Police District. We'll be coordinating with the different management of this establishment for us to be able to have access on them, and for sure gusto rin nila mangyari yung ganon para maiwasan din itong mga proliferation based on the reported presence itong mga ecstasy and other party drugs. Nitong weekend, 2 suspect ang nahuli, kabilang ang isang radio DJ sa isang kondo sa BGC kung saan nakita ang milyong halaga ng ecstasy at marijuana. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakahandang pinuno ng pambansang pulisya na ilahad ang lahat ng impormasyon na nais malaman ng mga senador kaugnay ng anti-drugs operation sa isasagawang pagdinig ng Senado sa August 22. Sa katunayan, ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, inihanda na nila ang lahat ng data at mga impormasyon ng nagpapatuloy na anti-drug operation, partikular na ang bilang ng mga napapatay at naaaresto. We will go there to the Senate with open hearts. Our hearts are clean, hindi po tainted, kaya wala kaming dapat itago. Hindi kami magpapanik, and we will never lose our cool. Hindi man kami kailangan sindakin para lumabas yung katotohanan. Yung pagpunta lang namin doon sa Senado is a sign that we are true to our words, we are true to our deeds. Wala kami itatago. Kung anong gusto nilang malaman, ibigay namin. Ayon kay General De La Rosa, tiyak na ikagugulat ng marami ang ilalahad nila sa Senado ukol sa kung sino-sino at kung anong grupo ang nasa likod ng extrajudicial killings. Itong alleged vigilante killing, but it turned out pala, ito ay syndicated killing, yung mga grupo sa droga. Meron tayong mga scientific evidence leading to that conclusion. Malalaman nyo yan later. Hintay lang. Base sa tala ng PNP, umabot na sa 681 ang nabibiktima ng extrajudicial killings simula July 1 hanggang August 3 o nag-a-average ng 20 kada araw, mas mataas sa 612 na napapaslang sa legitimate police operation na nag-a-average lamang ng 12 kada araw simula July 1 hanggang August 15. Nananatiling talamak ang bentahan ng droga at mababa ang accomplishment laban dito ng ilang barangay na sakop ng Bicol Region, Western Visayas at National Capital Region. Ito ay batay na rin sa assessment sa Command Conference kahapon kasama ang mga regional directors. Sa tala ng PNP sa Upland Double Barrel mula July 1 to August 12, nasa 25,206 ang sumukong drug user, 2,468 ang pusher, habang 148 ang napatay at 1,251 ang naaresto ng NCRPO. Sa Police Regional Office 5 naman, nasa 34,056 ang sumukong user, 1,890 na pusher, 23 ang napatay at 448 ang naaresto. Sa Police Regional Office 6, nasa 24,886 ang sumukong user, 1,959 ang pusher, 3 lamang ang napatay at 226 ang naaresto. Kung babatayan natin yung aking personal standards, okay, they're performing very well. But still, kung babatayan natin yung standard talaga ng 6 months, some of them are lagging behind. Some of them are lagging behind, so they have to up tempo their efforts. Otherwise, magkatanggalan ito. Bunsod nito, pinaalalahanan ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa ang mga regional director na paghusayan ang kanilang trabaho. We are already almost 2 months less from our 6-month time frame, di ba? So, bawas na yung 2 buwan. Baka gagahulin tayo sa oras. Kaya ang advice ko sa kanila is double time, triple time their efforts para maging successful kami sa aming giyera laban sa droga. Nagbabala rin si General De La Rosa sa mga barangay officials
na hindi nakikipagtulungan sa mga pulis sa kampanya laban sa iligal na droga. Kasunod ito ng resulta ng isinagawang drug mapping at drug profiling kung saan talamak pa rin ang droga sa ilang barangay at walang sumusuko. I will submit the report to the Secretary of Internal Local Government and to the President, of course, para malaman nila yung status ng mga barangay captain na napili na ayaw mag-cooperate sa ating anti-drug campaign. Pero siguro mga tatlo na medyo kailangan pa talagang sumikap. Tinukoy kahapon ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas Region at National Capital Region Police Office bilang may pinakamababang performance sa kampanya laban sa iligal na droga sa bansa. Kasabay nito, nagbabala ang hepe ng PNP na posibleng maalis sa pwesto ang regional directors na nakakasakop dito kung hindi aayusin ang trabaho. Agad namang tinanggap ng mga regional directors ng dalawang rehiyon ang hamon na lalo pang paigtingin ang kanilang operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Kailangan pa rin natin sigurong i-double time ang ating effort dyan since na according nga sa ating Pangulo yung lumalabas na data ngayon is around mga 3.7 million na yung data on the drug pushers and users all over the country. May focus teams tayo na who would run after yung mga high value targets natin. So meron po tayong timeline for that, meron allocations ng targets. Batid ni na Albayalde at Gentiles na mahirap mahuli ang mga drug lords sa kanilang nasasakupan kaya't nananawagan ang mga ito ng suporta sa publiko. Mahirap po makakuha ng direct evidence from them. But it is public knowledge na yun nga po, they are involved. Yun po ang malaking challenge po. In-explain nga namin, kapag kinatok naman yung bahay, it's just a matter of parang information, kasama na yung information dissemination natin doon. Not necessarily, pag kinatok kasi yung bahay natin, may involved na drug pusher o user doon sa bahay na yun. Mahilig ka bang tumakbo o di kaya sumali sa mga fun run activity? Ito ang nababagay sa iyo. The Running Addict, takbo kontra iligal na droga na may kasama pang obstacle course. Ang programang ito ay hatid ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pakikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners. Ang The Running Addict, takbo kontra iligal na droga ay gaganapin sa CCP Complex, Pasay City sa October 16, 2016. Sa mga nais makaisa sa pagtakbo para labanan ang iligal na droga, magparehistro sa iba't ibang registration sites na naka-flash sa TV screen nyo. O kaya naman ay pumunta sa opisina ng Police Community Relations Group sa loob ng Campo Crame. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0915-842-5951, 0998-8696-146 o sa 0977-7307-651. Halina at tumakbo para sa iisang misyon, ang labanan ang iligal na droga. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police, ang programang Project Double Barrel o Plan Tukhang at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong magatubilig, dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po natin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang PCRG sa Facebook, i-like ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din po kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757 at maging sa emergency hotline 911. Mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.untbweb.com at para naman sa episode na gusto nyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV.
Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Irish Lane Serrano ng Directorate for Controllership. Ako naman si PO2 Don MacGyver Cuchico ng Crime Laboratory Group. At sana po isuportahan niyo ako sa nalalapit kong laban sa Manhunt International 2016. Good luck sa iyo, Don. Thank you, ma'am. Sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald M. De La Rosa, sa Director ng Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.